Alam nyo ba na maraming magagandang bagay at tanawin ang makikita sa pinag-aagawang Calayan Islands o Spratlys? Kaya ang isang kongresista nais gawin itong isang pasyalan ng mga turista. Nagbabalik si Jamie Santos. Sariwang hangin at lunti ang mga puno, malakristal na linaw ng tubig at malaborakay na buhangin. Ilan lamang yan sa mga bagay na hinahanap ng isang turista. Lahat yan katangian ng Pag-asa Island, isa sa mga isla ng pinagtatalo ng Kalayaan Group of Islands o mas kilalang Spratly Islands. Kaya naman sa gitna ng deliberasyon ng budget ng Department of Tourism o DOT sa Kamara kanina, iminungkahi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na gawing tourist destination ng Spratlys. Ayon sa kongresista, hindi dapat nasasayang magagandang tanawin sa Spratlys na maaring makahikayat ng maraming turista sa bansa. Dapat daw maglaan ng pondo ang DOT at Department of Public Works and Highways o DPWH para makapagpagawa ng mga pantalan at rest house sa Spratlys. Humihingi ang ahensya ng 2.6 billion pondo para sa susunod na taon. We should be the ones developing the areas where we have control, and we should make them tourism areas. Because these areas, the pristine beaches, clear water, we have the corals, it's very good to be able to have that as a tourist destination. Dagdag ni Rodriguez, dapat kumilos ang bansa dahil nauna na ang China na gawing tourist destination ng pinag-aagawang isla. It is tourism. This is not to fish, this is not to control and to exercise military sovereignty. This is just for tourism. And so I don't think that the Chinese will even question this because they themselves are going to make the Spratlys and the Scarborough Shoal or Panatag Shoal as a tourist attraction. So why will we not also have it? Ayon naman sa DOT, nasa pagpapasya na raw ni Pangulong Noynoy Aquino kung bubuksan sa turismo ang Spratlys, lalo't nakasalalay raw rito ang seguridad ng bansa. The area in question is now under the direct and complete control of the President of the Philippines. We will take our cue from him. Ang Department of National Defense ayaw munang magkomento sa suhestyon ni Rodriguez. Ang Malacanang sinabing ipauubaya nila ang issue sa Department of Foreign Affairs. Gumagawa na rin ng sulat si Rodriguez kay Pangulong Aquino kaugnay sa kanyang mungkahi para mapag-aralan ito. Umaasa raw siyang aaksyonan ito ng Pangulo. Samantalang target ng DOT na makaengganyo ng 5.54 million foreign tourists at 31.5 million local na turista sa 2013, kung saan inaasahang kikita ang pamahalaan ng 728 billion pesos. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.